share ko lang ang aking DIY 1 kilowatt hybrid solar power setup na 3 months ko nang ginagamit sa bahay. So, meron akong dalawang 120 watts solar panel connected in parallel. Then from here, dadaan sa DC circuit breaker papunta sa solar charge controller. Itong solar charge controller, siya ang nagko-convert ng 18 to 19 volts coming from the solar panel, then ko-convert niya into 14 volts para ima-match up niya kay battery. Kasi kung wala to, masisira tong battery natin since hindi niya kakayanin yung 18 to 19 volts na pinoproduce ni solar panel. And of course, sa pagitan is merong DC circuit breaker ulit. So from battery, dadaan ulit sa DC circuit breaker papunta sa input ni inverter. Pero bago yon is may madadaanan siya na relay. So itong type na relay nito is normally open na kinokontrol ni solar charge controller. So sa akin dito, sinet ko dito na 11.5 volts. Ibig sabihin, pagdating sa 11.5 volts is ikakat niya itong input signal dito. So magiging 0 volts to. So normally kasi dito is 12 volts yung pinoproduce nito para sa load. So ito yung ginawa kong input ng relay. So once na wala siyang ma-detect na voltahe dito sa input, mag-o-open to. So hindi makadaan yung current coming from battery. So open, then makakat yung AC load tsaka DC load natin. So ang pinaka-purpose talaga nito is to protect yung battery from this over discharge, kasi ayaw natin na ma-empty tong battery natin. So at 11.5 volts pa lang, wala na, ikakat na niya yung load. So itong inverter naman, since 1 kilowatt lang siya, pwede sa mga below 1000 watts na AC appliances gaya ng rice cooker. Then dito sa circuit breaker din is may nakakonect na controller. So itong pinaka-purpose ko naman dito sa low voltage controller na to is siya naman yung magko-control dito sa charger pa. Ito yung dahilan bakit naging hybrid siya. So dito sinet ko rin yung voltage niya na 11.5 volts. Ibig sabihin, pag ma-reach na niya yung 11.5 volts, mawawalan ng voltage dito, which is yung input ni relay. Itong relay na to is kabaliktaran yung unang diniscuss natin kanina. Normally close naman na relay to. Ibig sabihin, pag walang voltahe na ma-sense dito sa input, magko-close to itong output side nya. So like for example dito, ito connected sa grid or sa Meralco. Then pag 11.5 volts walang ma-sense, ibig sabihin magko-close to, since normally close siya. Then i-allow niya yung input ng charger na mag-connect sa
Meralco. And from here, i-charge na niya yung battery natin. Tapos makikita din natin dito na may anti-backflow diode siya. So pinaka-purpose naman nito is once na naka-off tong battery charger natin, iba-block niya yung current coming from battery. So hanggang dito lang siya to protect yung charger natin. Since hindi nakakabuti sa charger natin kung may backflow current dito, kasi i-energize niya pa rin yung mga ibang components nito gaya ng capacitor kahit naka-off tong charger natin. So ito yung nagpo-protect sa kanya. So yun lang, hopefully makatulong tong design na to.